Isa na yata ang chicharon sa popular na pulutan at pagkaing Pilipino. Pero dito sa Toronto, hindi namin namimiss ang chicharon sapagkat maraming gumagawa na dito ng chicharon. Kagaya na ng Manyaman Chicharon. So, by the way mga abe, hindi pala to sponsor ng Manyaman at hindi nila alam na gagawin ko yung content na to. Gusto ko lang gumawa ng isang klaseng pagkain na hinahaluan ko ng chicharon. Kasi minsan, yung mga pagkain, mas masarap pagka may something na malutong. Okay mga abe, samahan nyo ako na gawin ang isa sa mga paborito kong pagkain Pilipino na sinasahugan ko nitong chicharon. So mga abe, ang gagawin natin ay sotanghon. So meron tayong 700 grams ng sotanghon. Binlunch ko na sa mainit na tubig for 20 minutes para ready to go na. Tapos, ang mga gulay na gagamitin natin ay carrots lang tsaka repolyo. May mga tira-tira lang ako. Pero siguro kung meron kayong tirang pechay bagyo o broccoli, pwede rin. Depende sa gulay na meron kayo sa rep. Pero ito, meron ako nito. So lalagyan natin ng gulay. So ito magiging abe, isa sa mga sahog natin bukod sa chicharon. Ito ang tinatawag na giniling na baboy na minarinate ko na sa konting oyster sauce, sriracha, or chili oil. Depende kung anong gusto nyo. Kung ayaw nyo naman nun, okay lang. At toyo. At nilagyan ko rin ito ng konting patis. At onion powder, garlic powder. At nilagyan ko rin ng cornstarch. So mga 30 minutes lang minimum or to 1 hour kung minarinate ito para panahog natin. Kapag makalimutan, nilalagyan ko rin ito onion leeks or yung sibuyas, dahon ng sibuyas, no? So pinag-divide ko na yung dulo, yung medyo maputi, tsaka yung green. Sa dami ng napapanood yung mga food vlogs at mga kusinero, alam nyo na yung pag sinabing browning. So yan yung ating giniling na baboy. So igisa nyo lang yan hanggang mag-iba ang kulay. Nagka-problema ang mikropono ko mga abe, kaya ito, inanarate ko na lang. So, pag nakita nyo na nag-browning yung ating giniling, lalagyan ko pa ng pamintang durog yan o tapa mints. Ang paminta. Tapos, yung onion leeks na ilalagay natin, yung medyo nasa ilalim, yung puti. Yan. Siguro ganyan, okay na yan. Ngayon, pagkahalo natin, kung meron kayong chicken stock, o kung anong stock na meron kayo dyan, pero ako gusto ko chicken, lagyan ko chicken stock, no? Para yun yung magpapalasa sa noodles. Medyo dapat matapang ang lasa nito para makuha ng noodles, no? Adjust nyo na lang. Tapos, pakukuluin lang natin yan. Pagkulo na yan, abe, lalagay na natin yung noodles natin. Okay, yan mga abe, nakita nyo, nakulo na. Lagyan na natin itong pansit. Okay? So, ito, mag-a-adjust tayo mamaya. Kapag ito po ay medyo maputla pa, lalagyan natin ng toyo para kumulay. Halu-haluin mo lang yan. Medium heat na lang. Para sa akin to, mga abi, mukhang puputla pa to. Lagyan ko lang ng very, very light na toyo. Adjust lang tayo ng toyo. Very, very light. Ayan. Haluin lang natin yan hanggang pagpantay yung kulay. Pagpantay na yung kulay nito, lalagay ko na lahat yung gulay. Yung iba gusto sa huli ang gulay, pero ako, kasi konti lang naman ang gulay ko, isasama ko na para lumasa na dun sa pansit natin, no? Sa akin yung gulay niya, nahalo ko na, lalagay ko na yung gulay. Saluin uli natin, abe. Kasi maluto na. Pero titikman pa natin yan kapag ka medyo okay na yung lasa, kung balanse na, okay na rin. No. Mga abi, habang hinihintay natin maluto yung pansit, lalagyan na natin yung pan-toppings natin, which is itong chicharon na nga. Normally mga abi, may mga ibang tao, ang gusto nila tinatawag na liempo o lechong kawali para sa kanilang pansit, no? Ako, wala tayo nun. Baboy, pwedeng mali. Pero hindi mo na kailangan tiktikin. Kasi ako, abe, gusto ko kasi sa pansit may something na crunchy. No? O, kung wala naman ito, pwedeng lumpiang Shanghai yung kapartner. Basta may kapartner na malutong. Kakaiba kasi yun eh.
So, didikdikin mo siya pero hindi dikdik na dikdik. Yan, tama na yan sa akin, no? Hindi siya masyadong dikdik na dikdik. Kainaman kasi sa manyaman na chicharon, mga abi, kaya ako gusto. Hindi siya matigas, tsaka may laman-laman yung kanyang ano, yung kanyang chicharon na yan, no? May laman. So, parang may liempo ka na rin. So, luto na yung pansit ko. Yan, ipe-plating na natin dito, mga abi. Yan, kita nyo ba? Ayan. Sama natin yung mga gulay-gulay ng konti para maganda yung tsura. Hindi ito pang professional na plating, ha? Pero, pang sakto lang. Tapos, okay, nailagay na natin yung pansit. Gusto ko nito, meron tayong pritong bawang. Tapos lalagyan na natin itong chicharon natin, abi. Yan, o, yung manyaman chicharon. O ganyan lang, para lang mayroong kang makakana na malutong. Tapos lagyan natin ito, onion leeks. Yan, pangit pa ng hiwa, no? Okay mga abe, ito na po yung hinihintay nyo, yung TK man portion. Titikman na natin siya mga abe. So, pansit. Diba may lutong? Masarap. Kung mas maraming gulay, mas masarap pa. Pero ito pang bahay lang ito. Babala, nakakahirin. Pero dito na natin tatapusin ang bidyong ito mga abe. May hapunan na kami. At kung meron po kayong tanong about sa recipe na to, comment nyo lang dyan sa comment section. At kung nagustuhan nyo po, like nyo lang ang ating video. At share nyo na rin po sa mga katulad ninyo na mahilig kumain. Mula po dito sa Toronto, ako po ang inyong lingkod. Best regards, Kuya JDL. Bye-bye! Yes mga abe, bago natin tapusin, pahabol ko lang pala, shoutout natin si Edge Barbecue and Grill na matatagpuan dyan sa Steeles Avenue along Brimley and Steeles pala, no? Nandun yung kalang restaurant kasi kanina naghanap ako ng pampartner nito ng pansit. Nakita ko yung barbecue nila kasi wala silang lumpiang Shanghai. So barbecue yung binili ko at meron tayong discount ng konti dyan na libre tayo ng isa na barbecue. So kung inyo po subukan nyo po ang malinamnam at juicy na barbecue ni Edge Barbecue and Grill. Okay?